Hello, good evening. Si Kuya John po ito. Ngayong gabi sa 16 December 2024. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tanda ng isang nagkakaedad, ano, signs of maturity. Tiningnan natin sa sinalin yan sa dictionary, ang maturity is kapanahunan, ano, kapanahunan or Milonis, yung medyo malumanay na ang dating mo. Signs of maturity. Okay, magbibigay po tayo ng mga tanda ng isang nagkakaedad na nilalang o tao sa mundo. Number one, you don't judge easily. No? Hindi ka palahusga. Kagad naghusga ka. Kunyari, naimbitahan ka ng isang pagpupulong, may nagtanong sa'yo, hindi mo na kaagad sasabihin na, huwag ka na magtanong wala ka namang alam Hindi ka naman abogado, hindi ka naman naging ano pa man sa gobyerno, ano? Hindi ka naman doktor, hindi ka naman whatever, wala ka namang posisyon, ba't magtatanong ka? Wala kang alam. Ako, magaling ako dyan, matalino ako dyan. No? Ang dating mo mayabang, bully, at saka mapangasar. Ano, mataas pang buses at pinapalakpakan pa. Hindi po yan tanda ng isang nagkakaedad na tao. Ano? Madali siya maghusga. Sabi pa nga ng metaphor, yung idiomatic expression, aging like fine wine. Ano? Aging like fine wine is a popular metaphor that means someone or something is maturing gracefully and improving with age. Ano, the praise comes from the idea that some wines improve in quality and taste with age, making them more sought after and appealing. So, meaning, pag nagkakaedad ka, gracefully, tumatanda ka ng maganda, wala ka ng yabang sa sa kilikili, sa panalita mo, let other people talk about you. Kung ano man yung pagkatao mo. Hindi yung bubuhatin mo yung sarili mong bangko. So, number one yan you don't judge easily. Number two is you accept heartaches. No? You accept heartaches. May mga bagay-bagay sa mundo na darating o dumating sa buhay natin na medyo malumbay o very sad tayo, no? Pero kailangan tanggapin po natin. Ano? You have to accept reality na darating talaga na hindi lahat panalo tayo, mayroon din tayo pagkatalo sa buhay. Ano? You accept heartaches. Tanggapin natin. Kasi ang pagtatanggap ng pagkakamali o pagkatalo ay isang tanda yan ng pagiging matured na tao. Okay. Number three, you don't force love. You don't force love. Ang pagmamahal po naman given po yun Hindi naman natin kailangan manghingi ng ng pagmamahal or mamersat po tayo by force, ano? Pirsahan na, ibigin mo ako malin mo ako. Pag hindi, lagot ka sa akin. Hindi yon. So, darating sa buhay natin na mayroon nilalang sa mundo na magmamahal sa atin. Okay, number four, you respect differences. So, lahat na po ng tao sa mundo may kanya-kanyang mga pagkakaiba. So, kunyari, ang paniniwala mo is nandito ka sa kaliwa, left ka, kunyari, ang pinaniwalaan mo, grupo yan pula. Dito naman sa kanan, pink. O sa gitna, dilaw. Red. Lahat yan. No? Kahit sa pagdating sa religion, mayroon dyan Christianity, mayroon mga kaibigan natin sa Muslim or Buddhist, Zoroastrianism, o kung ano pa man ang religion nila. Dapat lang natin respetuhan sila.
Kaya nga pagdating sa klase ko po sa college, tatlong bagay na hindi ko ay dinidiscourage ko na pag-usapan. Number one is politics kasi divisive yan. Sa klase po yan. Ano? Number two is religion. Number three is social status. Yung estado mo sa buhay. Hindi dapat yan pag-usapan. Maliban na lang kung dati tinuturo ko is political science, hindi natin maiwasan talaga pag-usapan yan na politika na yan. Okay? You have to respect differences. Number five, you become more open-minded. You become more open-minded. So pag nagkakaedad na tayo, so nagiging tasteful tayo para tayong wine. As we age, nagiging tasteful tayo. So nagiging broad. No, malawak yung pag-iintindi mo, no, pagrespeto mo, pag-iintindi mo sa mga bagay-bagay, yung mga opinion sa ibang tao, pinapakinggan mo yan. Hindi mo yan binabara. Ano? That is open-minded, very broad encompassing yung pagkakaintindi mo. Okay? Number 6 is you forgive more. You forgive more. So, mas mahigit yung pagpapatawad mo kung mayroon nagkamali sa iyo kisa naman tawag dito, spread hatred. Gaya ng sabi nila, spread love, not hate. No? Mas lamang na lamang yung pagpapatawad mo kisa lagi kang magagalitin. Kasi kung magagalitin ka magkakaroon ka ng mga dito lines sa mukha mo So, that is a manifestation. Tanda yan. You forgive more. Lagi tayong magpatawad. Number 7, sleep is better than Friday or Saturday night. So, pag nagkakailan tayo, mas, halimbawa, after office hour ng Friday or Saturday, mas minabuti na lang sa nagkakaedad na to have rest, punta siya sa bahay nila o sa isang lugar na magpapahinga siya imbis na makidabarkad siya, night out, kung ano man ang gagawin nila, makipag-inuman. Noon, nung kapanahunan ko, bata pa tayo noon after office hours, lalo na pag Friday evening or Saturday evening, after my class, wala yan, after work, inuman na kagad yan. Or hang out yan sa mga dabarkads natin. Okay, last one. Number 8, small talks no longer excite you. No? Small talks no longer excite you. Kasi pag nagkakaedad po tayo, yung mga bagay-bagay na hindi naman importante sa buhay, pag-usapan, sabi nga nila maritis lang yan. Pagtawang pinag-usapan, no idea involved, wala yan. Mas maganda ideas ang pag-usapan or negosyo or profession ninyo para umangat yung buhay natin. So, hindi na tayo na-excite yan. No more excited pagka tao o maritis ang pinag-usapan. Ang tawag doon, small talks. No longer excite you. Hindi na po. So, ulitin po natin, ito po yung mga tanda o signs na pag ang isang tao nagkakaedad, nagiging mature na. So, yun po. Prayerfully na pulutan po natin yan ng impormasyon o aral nung na-share natin sa gabi na ito. Lunes na gabi. 16 December 2024. Okay, saan po kayo ngayon naroon? Ingat po kayo lahat. And may God bless us all. Kuya Jun po ito nagsasabi. Maraming salamat po.